Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ito na naman tayo. Ang galing talaga. Meron na naman tayong kababayang magaling gumawa ng problema sa ibang bansa. Meron na naman tayong sikat na kababayan dito sa Canada. Kung tutuusin, unang lumabas yung kanyang storya, yung kanyang pangalan, several years ago pa, nung una na siyang nabuking dito sa kanyang ginagawa. Meron lang pong update sa kanyang kaso last week. At ngayon lang nga lumabas sa feed ko, no? But anyway, ano ang kanyang ginawa? Abay, nagpanggap na isang nurse. Nagpanggap na isang nurse. She is a fake nurse. Hindi ko na sasabihin na allegedly kasi ang nangyari po, she pled guilty sa mga kasong kinahaharap niya. At ito, meron na siyang sentensya, no? Pagkakakulong. Mamaya, babalikan natin yung detalye niyan. So, she pretended to be a nurse, forged documents, mga ID, pati yata sa citizenship certificate daw, ganyan, pineke niya. And I assume her nursing credentials, pineke din niya yung mga dokumentong dyan para siya ay makapag-apply sa mga ospital. At ang masaklap dyan, nakalusot siya and she was actually hired and she worked as a nurse in some hospitals here in Canada. Okay? Ano ba naman, ano? Talagang mag-i-impersonate ka na nga lang ng isang pagkatao, 'di ba? Isang profession. Nurse pa talaga ang pinili niya, no? Hindi lang kasi buhay niya ang lalagay niya sa alanganin, pati buhay ng mga pasyente nung siya ay nagtatrabaho. Imagine her old patients, yung mga patients na nakakapanood ng balitang to ngayon, nakita niya yung mukha, ay, yan yung nurse ko nung na-hospital ako nung ganitong taon na. Diba? They would feel, up to now, I won't be surprised if they feel violated. Diba? Kahit pa walang nangyari sa kanilang masama, parang may betrayal of trust not just dun sa nurse, pati dun sa ospital na kanilang pinuntahan. That's how big of a problem this girl is causing now. Because of what she did, I think she's opening up the hospitals she worked for to potential suits. Pwede, hindi ko sinasabing matutuloy, pero pwedeng tingnan kung pwede silang kasuhan ng mga pasyente na dumaan dito sa nurse na ito. Diba? Laking problema nang naidulot. Maliban dyan, syempre yung lagi nating sinasabi, sinisira na naman niya ang imahe, hindi lang ng Filipino community, pero talaga yung community pa natin ng nurses na alam naman natin, pinakakaingatan ng husto, hindi lang sa Canada, worldwide, right? Ano ba naman, biglang may peki pala tayong nurse. Nakakaloka tong si ate. O sige, papakita ko na po ang report. This is from CBC News last week. All right, ayan. Fake nurse who operated on Vancouver Island pleads guilty to fraud impersonation. Okay, teka, yan pala yung title ko. Ayan, ang kanyang pangalan, Charibel Talawe. At ang kanyang sentensya, 18 months na pagkakakulong. At dahil na-aresto na siya a while back, parang itong 18 months is just going to be down to 100 plus days. Yun yung nabasa ko, no? Kasi i-credit na itong mga panahon na siya ay nakadetain. So 115 days left of imprisonment na lang siya. Yun na yun, tapos na. Parang feeling ko for me, no? Kulang yung parusa. But anyway, eto po siya. O, ayan si ate. O, ganda ng kanyang photo. Yun naman pala, manloloko. O, yan. Charibel Talawe, who operated as a fake nurse, ayan na nga, has pleaded guilty to multiple charges of fraud, again, and impersonation. So, una po pala siyang nabuking sa kanyang ginagawa, 2023 pa. Doon siya unang inimbestigahan. Hindi lang klaro sa akin guys kung paano siya nahuli. Baka meron po tayo mga kababayang nurse dyan who is aware of how this whole story developed. Hindi ako sure kung paano siya nabuking. Ang nakita ko lang, talagang nagkaroon ng notice. Itong British Columbia College of Nurses and Midwives. Noon pang 2023, okay? Ayan, October 2023 ito. Public advisory.
na nakakuha daw sila ng report. Baka may nagsumbong pala. Okay. Received a report that Charibel Talawe, aka Charibel Perez Talawe, aka Charibel Talawe Baldesancho, okay? Iba-iba pa palang pangalan ang ginagamit nito. Talagang ano, no? Parang con artist talaga. Okay, has held herself out as a registered nurse in British Columbia in order to seek employment in a hospital. Ito pa raw yung iba niyang mga alias. Bel Talawe, Bel Marie, Charibel Baldesancho, Chari Talawe. Meron pa, foreign sounding name, Eves Engelhart. Ano ba yan? As well as the variations Bel Eves Talawe. So parang pinaghahalo-halo niya yung kanyang pangalan. Ano? At ang sabi ng advisory na ito, again, this is from the British Columbia College of Nurses and Midwives, this person has never been and is not a registrant of BCCNM and is not entitled to practice as a registered nurse in British Columbia. Nung unang pumutok po itong balitang to, after a while, ang nangyari, nagtago daw si ate. Okay, nagtago. Na-trace ko ng onte yung mga reports that came out over the years. So, ang nangyari, ito, no, October yung notice, di ba? Months later, December 2023, kinasuhan na siya with forgery and impersonation on Vancouver Island. Ang sabi nung investigasyon nila noon, nalaman nila na maaaring nakapagtrabaho pa to sa ibang mga lugar, ibang health facilities. And according to reports, mukhang nakapagtrabaho din yata siya sa Alberta. Tapos, nung sinearch ko ang kanyang pangalan sa Facebook, alam mo, ang daming mga threads na rin na pinag-uusapan siya noon pa. Ang sabi ng mga ilang kababayan natin na parang nakakilala sa kanyang muka, nag-umpisa raw siya talaga sa Manitoba, nagtrabaho doon in healthcare also. I'm not sure kung doon pa lang sa Manitoba nagpanggap na siya na nurse, baka hindi pa. Anyway, so ito na, okay, December 2023, kinasuhan. After a while, nagtago si ate. Nagtago. At ito naman yung isang update na nakita ko. Last year, siya ay nahuli sa Idaho. Napunta siyang Amerika. Ayan o. This is from, I think sa BC pa rin to, no? Update naman sa police deal doon. The Central Saanich Police, did I pronounce that right? Locate and arrest fraud suspect Charibel Talawe in the US. As the investigation then unfolded, CSPS detectives extended their efforts into Alberta. Napunta silang Alberta. Collaboration with law enforcement there resulted in additional charges laid against Talawe in that province. While awaiting trial, Talawe fled, prompting the issuance of arrest warrants. At ayun na nga, she was subsequently located in Idaho, US by the investigators and with the cooperation of US partners, the police here, RCMP and CBSA, she was taken into custody with the assistance of the US Secret Service and ICE. At yun na ibalik sa Canada. And since then, she's been detained. At ayun, last week, she pled guilty. Yun ang nangyari. But as I mentioned, dahil nga, nakadetain na siya for like hundreds of days, yung kanyang 18-month sentence is now just down to, ito yung sa report naman ng CTV News. Ayan siya. Yung kanyang 18-month sentence, leaving her only now with 115 days to be served behind bars. Nasa loob na raw kasi siya, nakadetain na siya ng 425 days. Yun na yun, pagkatapos ng kanyang pinagagawa, okay. That's just like, 4 months from now? She's done. Okay na. Nalampasan niya na yung kanyang kalokohan. So siya, sabi mo nang about 4 months left na lang sa kanyang sentence, no? And then after yata may probationary period rin siya. Kung siya okay na, malapit niyang malampasan na ang phase ng kanyang buhay na ito, mas problemado, I think, no, yung mga ospital na nag-hire sa kanya. Nakakita ako, while I was researching, googling her name, ng isang law firm announcing na parang nananawagan kung kayo ay naging pasyente ng nurse na ito, parang lumapit kayo sa kanila, sa amin, dun sa law firm na yon.
kasi they are investigating a potential class suit that may be filed in relation dito sa kaso ni nurse. No, and I think kung yan ay matuloy, sa ospital din babagsak yan, 'di ba? So again, habang siya o ilang buwan na lang tapos na, yung mga ospital ngayon ang mas mamomroblema problema at mas may mahabang impact dito sa nangyaring ito. But when you think about it, meron ding kailangan i-improve dun sa screening procedure ng mga ospital, ng sa HR nila. Dami nating kababayan nagpapakahirap, 'di ba? Talagang naghihintay na matagal na panahon para ma-secure ang kanilang mga lehitimong dokumento. Yung pala, manalulusutan sila ng mga peke, no? I assume isa naman tong learning experience for sure dun sa mga HR ng hospitals involved. Oh, ayan, ilabas ulit natin itong mukha ni ate, no? Sikat naman siya eh, 'di ba? Gusto niyang sumikat. Oh, ayan, okay. Si Charibel Talawe. By the way, hindi ko masyado nahimay pala yung article, talking about how she manipulated, everybody using fake documents. Ito po yan, bale. O, ayan. The alleged offenses included a forged marriage certificate, Alberta Health Card, Canadian Citizenship Certificate, a name change affidavit. Tapos, ayun, yung isa sa mga kaso daw sa kanya, fraudulently impersonating someone by the name of Eves Engelhardt. Teka, so, totoong tao? Talagang, she pretended also to be somebody else? Yun ba? Ang ginaya niya, impersonated someone daw by the name of Eves Engelhardt. May ganun pang angulo, no? Nakakaloka si ate. O ayan, bata pa. 1989 daw siya pinanganak according to online court records. And then, ayun, accused of using fake documents to apply for a nursing job. Ayan. O ayan, Charibel. O, sikat ka na, ha? What do you guys think? Kung meron po kayong mga kwento, malay nyo, meron kayong mga experience dito, kakilala ninyo, and you have something to share, willing to share kayo, put them down there in the comment section. That is it. I'll end this episode here. See you guys in the next one. Bye!